Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel, Honda TMX Supremo 150. Ang issue ng motor ni boss, pag walang battery ayaw mandar. Pag walang battery ayaw mandar, tapos kapapalit lang ng kanyang battery. So lagi daw nalolobat. Napaka-importante na bago natin i-troubleshoot, interviewin na muna natin yung customer kung ano yung mga nararamdaman niya. Ano yung pinaka-issue niyan, boss? Nalulubat yung battery. Tapos ayaw mag-charge. Ayaw mag-charge. So napansin ko rito mga padreng na meron siyang voltmeter. So check natin yung voltahe. So 12. O 11.9 start mo tsaka mo biritin. Okay, birit mo malakas. Okay, ayan o. Minsan nagre-13. O ayan o, nag-drop down. Okay. So, may pagkakataon na nagre-13 pero patay. Nagdra-drop down. Pag ganyan yung issue ng inyong mga motor mga padreng, dapat hindi natin hinuhulaan yung sira niyan, hindi yung agad tayo magpapalit ng battery. So, sinasabi nila na lilinawin ko lang, battery operated daw yung Supremo. Totoo naman na pag wala daw battery talagang hindi daw aandar. Mali yun. Dapat pag walang battery aandar, basta good yung ating stator at good yung ating regulator. Kaya naman kung ganito yung issue ng inyong motor, para sa inyo tong video na to. So ang una natin gagawin mga padreng, tanggalin natin yung positive terminal ng kanyang battery. O tanggalin na muna natin to. So yan na, natanggal na natin. Paki-start mo nga boss. Padyak. Padyak lang. Check natin kung andar. Okay, susian mo muna. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Umandar. Namamatay. Sige. Makulit no? Makulit. Tanggalin lang natin to yung stator socket. Etong stator ng Supremo, 3-phase na siya. Tanggalin natin to. Eto. Okay. At pagkatanggal yan mga padreng, gamit uli yung ating test light. Ilagay natin tong clip sa negative dito sa body. Yan dito. Lagay natin sa body. Tapos susundot tayo sa tatlo na yan. Susundutin natin yan. Habang tinatadyakan, dapat to hindi iilaw. Sige, pakitadyak mo. Dapat yan, hindi iilaw. Okay. Okay, tadyak. Kahit nakapatay. Sige. Okay, so dito sa kabila. Okay. Dito tayo sa likod. Okay. Dito. Okay. Dito. Okay. Lalabas lamang yung kuryente niyan pag yung isa dyan ni-negative natin. So, try natin palabasin. So, ang ginawa ko lang mga padreng, nag-body ground tayo dito sa isang terminal ito. Ngayon, patadyak natin kay boss. Dali lang. Lagay uli natin yung clip dito sa negative. Tapos patadyak natin kay boss. Kaya pwesto muna tayo. Okay, tadyak. Ayun o, umiilaw. Ayun o, may ilaw. Dito, kabila. Diba kanina walang ilaw? Lalabas siya ngayon dito. Tadyak. Ayun o, may ilaw o. Okay, lakas. Yun, meron. Lakasan mo lang, sige. Isa pa, lakas. Okay. So, lumabas yung kuryente pag naka-body ground. So, ibalik na natin to. At ang isusunod naman natin dito, tatanggalin natin yung kanyang bangko. Tapos yung kanyang tangke. Tatandaan mo lang. Okay. Aspect mo yung mga terminal, hilain mo. Ihilain mo to. Kung hindi nababatak, okay naman. Okay naman siya. Tanggalin na natin yung bangko, tangke. So yung mga padreng, nabaklas na natin yung bangko, yung tangke. Ang isusunod natin dyan, yung socket ng kanyang regulator. So dito, check natin. Dahan-dahan.
Halugin natin, mapapansin nyo, mahigpit naman oh. Oh, medyo mahigpit naman siya. Pag ganyan ang issue, tanggalin na muna natin to. Yung dalawang 10mm may gagawin tayo sa kanyang regulator. So inatanggal natin yung dalawang terminal. So lagi natin i-check dito yung mga terminal nya. So tanggalin na muna natin yung terminal. Hugutin natin to. So hugutin ko muna. So ito yung kanyang regulator. Ang issue nito, mahina magkarga. So wag tayo agad nagpapalit ng piyesa. Ang gawin lang natin, eto, pagsusundutin natin yung terminal. Ayan. Pagsusundutin natin, minsan nagkakaroon siya ng mga corrosion. Sundutin lang natin yan. Itong kada terminal. Pagkasundot natin dyan mga padreng, papalipitin natin yan ng kapiraso para maging intact siya at lalong maigpit. Pag lost connection kasi yan, kalimitan talaga, hindi maganda yung bato ng kanyang kuryente. So palipitin lang natin ganyan bagya, oops, ganun lang, para pag sinalpak natin yan, siguradong maigpit. Yan, ganyan lang. Ayan nakapalipit na. So ibabalik na natin. Sasalpak na natin dyan. Salpak ko muna. So yung mga padreng, pinalipit na natin yung kanyang regulator. Kanina pinapadyak natin ng walang battery. Ayan may battery pero hindi nakakabit yung terminal. So tinanggal natin yan. Naka 5 padyak si padreng. Tapos napaandar niya, tinadyakan uli, ayaw na naman. So yan, sa pagkakataong yan, ang diskarte pa lang natin dito, diskarte sa regulator, yung palipit na diskarte nga. So itry natin kung mapapaandar ni boss na 1 click. Sige nga, walang battery positive terminal. Tadyakan mo kung andar. Oy, 1 click birit mo. Baba, ayan, nagwawala. Baba. So sabi ni padreng kanina, pag walang battery, ayaw mandar. Tapos makulit. Ngayon, isang padyak lang. Isang padyak lang. Pero hindi pa rin tayo dyan nagtatapos mga padreng. Napaka-importante kasi na i-troubleshoot natin lahat ng pagkakataon. Sinasabi ni padreng, bakit nalolobat? Minsan kasi mga padreng, grounded yung kanyang wiring. So isa rin yan sa dahilan kung bakit naglolobat. So wag natin, hindi porket umandar na siya, tapos na tayo. I-check din natin kung grounded yung kanyang motor. Pero sa pagkakataong to, nag-1 click na siya, pinalipit lang natin dito. Ibalik na natin to, ibalik na natin yung kanyang tangke, ibalik na natin yung bangko, nabalik na natin yung stator. I-check natin dito sa kanyang voltmeter kung tumataas na. Tapos pag napandar natin, i-check natin kung grounded yung kanyang motor. Gamit yung ating test light, lagay natin yung clip dito sa positive. Tapos sundutin natin yung positive terminal. Dapat hindi ilaw. So hindi umilaw. Paki-on mo nga yung susi. On mo. Naka-on na. So ayan, okay naman. Okay yan. Basta malabong ilaw na ganyan, ganito yan. Pag umilaw na malakas, ayan grounded. Ayan grounded yan. Pero pag dito umilaw siya ng mahina, so good yan. So good naman. Good naman. So ang gawin natin, balik na natin yung kanyang positive terminal. Check natin doon sa kanyang voltmeter kung malakas na yung pasok ng kanyang kuryente. So yung mga padreng, umaandar na yung motor ni boss ng walang battery. Ibig sabihin, nasolusyonan na natin yung kanyang motor. Paki-start mga boss. Yan natin kung 1 click. Ayun 12 volts na 1 click nag-pressy na Pinor mo lang. Bitaw mo yung sila niya to. Ayun nagpe-pressy na siya. Padyak uli. Ayan, tumakarga na. Padyak uli. Huwag ka na umawak dyan. Ano masasabi mo boss? Mabait na ba? Mabait na siya, padyak na lang. Padyak lang. Dayo from Malimatak, Hermosa, Bataan. Shout out sa Plaza Toda. Ngayon, para makasigurado tayo, kanina naka 5 tadyak siya.
pang-anim umandar pero namatay at sinawaan na, hindi na napaandar. Ngayon, i-double check natin uli ngayon. Minsan kasi mga padreng, gawa ngayon, sira bukas. So, dapat natin i-double check. Tanggalin uli natin yung positive terminal. Baba ka muna dyan. Tanggalin natin yung positive terminal. Kanina, sinawaan siya. Kakatadyak ng walang battery. O, tanggalin uli natin. Paulit natin bago natin paalisin si boss. So yung mga padreng, tinanggal uli natin yung positive terminal ng battery. Napaka-importante kasi na may double check tayo, hindi yung okay na ngayon tapos wala tayong double check. Pwedeng umulit kasi yan. So ito, tinanggal uli natin para mapatunayan talaga natin na okay na yung motor ni boss. Boss, ilang tadya kanina? Dami. 5 yata, 6. 5, 6 nung walang battery na eh. O sige, Isa lang. pakitadyak mo ulit. Kung under na 1 click. Ayan, walang battery. Walang silinyador. Ayan, sige, susi mo boss, susi. Parang susi. Sige. Ayan o, 1 click o. Ibig sabihin, successful. So, successful yung ating operasyon mga padreng. So, pakipatay na. Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na pakilike, pakisubscribe at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.